Spray rito, spray roon. Punas dito, punas doon. Para sa siguristang nanay, hindi welcome ang mga mikrobyo sa kanyang bahay. Kaya naman ang mami na wais, kinakarirang paglilinis. Pero alam nyo ba mga mami, hindi rin daw nakabubuti ang sobra-sobrang paggamit ng mga cleaning chemical. Maaari rin kasi itong makakontribute sa tinatawag na indoor air pollution. Masama rin ito sa kalikasan dahil maaari itong humalo sa tubigan at hangin. Sa panahon ngayon, hindi natin mapagkatiwalaan yung mga matatapang na chemical na nabibili natin. So maganda, we go organic or we go natural. Pagdating sa paggamit ng natural, aba maaasahan ang good news dyan. Kaya naman umpisahan na ang pagsabak sa pagtuklas sa mga all-natural cleaning product. Una naming ibibida itong do-it-yourself air freshener. Kailangan lang ng vodka, orange peel at orange scented oil. Sa pagbabalat ng orange, mas maganda kung maliliit ang piraso upang magkasya ito sa bote at mas kumalat ang scent nito sa mixture. Ilagay ito sa isang bowl at haluan ng vodka. Para mas mahalo ang mixture, takpan ito at store sa bahagi ng bahay na may katamtamang lamig. Matapos ang isang linggo, kunin na ang mixture. Isalin ito sa spray bottle kasama ang mga balat. Lagyan ng tubig at patakan ng essential oil para sa dagdag aroma. Ayan, pwede na gamitin ang all-natural air freshener sa loob ng bahay. Worry-free ka pa sa health ng pamilya kahit maparami ang iyong pag-spray. Ang vodka ay gawa ito sa ethyl alcohol or ethanol, no? Na the same ingredient din ng karamihan sa ating mga rubbing alcohols. So parang nagsaspray ka na rin ng rubbing alcohol sa bahay mo. Ang balat ng orange, alam natin na meron siyang mga ingredient na mababango, aromatic, katulad ng limonene. So nagpa-penetrate siya sa air, kaya mabango. Kaya na-refresh ng ating hangin. Matapos pabanguhin ng hangin, pagdiskitahan naman natin itong kitchen top na pinapatungan ng pagkain. Importanteng germ-free ito mga mami. Imbis na bumili ng disinfectant, humagilap na lang ng suka, dishwashing soap at tea tree oil na isang uri rin ng essential oil. Paghaluin lang sa spray bottle ang nasa 2 basong tubig at 2 kutsarang suka. Kasi ang vinegar, kadalasan, nagre-react ito sa certain type of bacteria. So ang ginagawa niya, pinapatay niya yung mga bacteria dahil medyo acidic yung property niya. So dahil doon, pwede siyang gamiting natural disinfectant. At bukod doon, malakas man ang amoy ng vinegar, mabilis mawala ang amoy nito. Kaya mabuti siyang gamiting disinfectant. Lagyan din ito ng kaparehas na dami ng dishwashing soap na magpapakapit ng germs sa basahan. At saka patakan ng tea tree oil. Ang tea tree oil, no, katulad ng ginagamit natin sa cleanser sa katawan, no, lalo sa mukha natin, medyo may antimicrobial property siya. So, ibig sabihin, nakakapatay siya ng certain types of microbes. Konting halo lang at ayan, ready to use ng alternative disinfectant spray na ito. Ang natural na panlinis na ito amin ding kinumpara sa nabibiling disinfectant. Hindi na nagkakalayo ang dami ng duming nakuha ng 2 basahan. Matapos sa kusina, dumiretso naman tayo sa mga furniture sa sala. Ang ating sandata, ang mixture ng kalamansi at suka. Ang kalamansi at saka vinegar, no, halos the same family sila ng acids. Nakakalinis sila sa mga surfaces dahil nalilift nila yung mga alikabok na nasa surface ng mga bagay-bagay katulad ng mga furniture, yung mga gawa sa kahoy. Sa spray bottle, magbuhos ng tubig. Saka ihalo ang nasa 1/4 cup ng suka. Isama rin ang 2 kutsarang olive oil. Olive oil naman, di nagpa-penetrate ang tubig sa kanya. Maganda siyang gawing surface coating. Kumbaga, instead of gumamit tayo ng wax na matapang ang amoy, so olive oil ang gamitin natin as a substitute. Saka ihalo ang 1 kutsarang kalamansi at pwede na itong gamitin sa wooden furniture. Kumusta kaya kung itapat sa commercial cleansing conditioner? Ang pagkakaiba ng kintab nilang 2 sa lamesang ito, napupunan niyo pa ba? Para naman sa glass windows, maganda ng alcohol, cornstarch, suka at essential oil. Magbuhos ng tubig sa spray bottle, haluan ng magkasing dami na suka na mabisang disinfectant at alcohol. Ang isopropyl alcohol naman, nakaka-disinfect. So nakakapatay siya ng mga microbes na nakalagay sa surface ng ating mga salamin.
Buhusan ito na 1 kutsarang cornstarch. Ang maganda sa cornstarch kasi medyo powder siya. So ginagawa, i-coat mo yung surface ng glass o babasahin mo yan ng konti ng water at ilagay mo sa surface. Nakaka-absorb siya ng mga fats, ng mga grime. Kumbaga pa yung grease, yung mga grasa na dumidikit. Usually pag hinahawakan natin yung surfaces, nagkakaroon tayo ng marka dahil may oil yung katawan natin. So natatanggal niya yung oil na yun dahil dumidikit sa kanya. For added scent, patakan ito ng essential oil. Ang bagong panlinis nyo ng salamin, bukod sa pagiging effective, safe pa ito sa atin. Last but not the least naman itong alternative metal polisher. 3 sangkap na matatagpuan lang sa kusina ang kailangan dito. Asin, suka at harina. Paghaluin lang sa isang bowl ang harina at asin, saka unti-unting ibuhos ang suka na pupuksa sa bakterya. Haluin lang hanggang maging paste. At pwede na itong isalin sa isang bote. Kadalasan, no, metal cleaner gumagamit ng flour kasi ang pangtanggal talaga sa kalawang o rust ay mga acids. Ito, mild na nga acid, so hindi niya kayang tunawin yung metal mismo. So, yung salt naman, no, ang maganda sa salt at saka sa flour, medyo abrasive sila dahil meron sila mga microgranules. Naging abrasive siya, meaning para siyang nakikiskis yung surface, so mas nalilinis yun. Pakikintabi nito ang mga metal sa inyong bahay. O mga mami, go na sa todong pagpuksa ng bakterya. Kung sa paglilinis ng tahanan kayo'y metikuloso, sa mga all-natural mixture na ito, siguradong safe ang pamilya nyo.